Ang kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa militar na okupahan at ayusin ang mga istruktura sa West Philippine Sea ay hindi magbubunga ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, matagal ng hawak ng Pilipinas ang mga isla sa Kalayaan Group sa Palawan na tinutukoy ng Pangulo. Niliwanag ng kalihim na ang nasabing mga islay gaya ng Pag-asa ay nasa pag-aari na natin sa POL noong 1980s. Ito'y nang ideklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang Kalayaan Island Group bilang munisipalidad ng Palawan. Sinabi pa ni Lorenzana ng utos si Pangulong Duterte ay maglalagay ng mga pasilidad gaya ng bahay tuluyan, serbisyo ng tubig, elektrisidad, parola at daang lugar para sa mga mangingisda. Nauna rito, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Hu Chongying na umaasa silang patuloy na mapapangasiwa ang mabuti ng Pilipinas ang isyu ukol sa maritime dispute upang mapanatili ang magandang ugnayan ng Pilipinas sa China. Magpapadala ng karagdagang tropa ang Armed Forces of the Philippines na magbabantay sa West Philippine Sea. Ito ay bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na magtayo ng pasilidad at istruktura sa mga isla na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay AFP Chief of Staff General Eduardo Año, makakaasa ang Pangulo na mahigpit na babantayan ng militar ang mga teritoryo ng Pilipinas. Sa ngayon niya ay 8 isla at isang shoal sa Kalayaan Island Group ang okupado na ngayon sa West Philippine Sea, habang ang ibang isla naman ay okupado na ng China, Vietnam at iba pa. Magandang umaga sa Action News Alert. Nababahala ang China sa pahayag ni Pangulong Duterte na nag-uutos sa AFP na okupahin lahat ng inaangking isla ng Pilipinas sa pinagtatalo ng mga teritoryo. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Hua Chunying, sana ipagpatuloy ng Pilipinas ang maayos na pagresponde sa territorial dispute at itaguyod ang maayos na relasyon ng Pilipinas at China. Kalakip kasi ng Occupy Order ni Pangulong Duterte noong Huwebes ay inuutos din ng Pangulo ang pagtatanim ng watawat ng Pilipinas sa ating mga isla. Pero nilinaw ng AFP na ang nais ng Pangulo ay paigtingin palalo ang mga pasilidad sa mga kasalukuyan ng bansang inaangkin ng Pilipinas o islang inaangkin ng Pilipinas at pag-aari na ng bansa at hindi maglagay ng mga bagong istruktura sa mga di pa okupadong isla. Sabay naman sa paggunita ng maraming Pinoy ng Semana Santa, magiging abala si Pangulong Duterte sa susunod na linggo dahil sa kanyang pagbisita sa 3 bansa sa Middle East. Sa Lunes Santo pa lamang ay dadalaw na ang presidente sa Saudi Arabia. Miyerkules Santo naman ay magtutungo si Digong sa Bahrain. Pinakahuling destinasyon niya ang Qatar na pupuntahan niya sa Biyernes Santo. Posibleng pag-usapan sa mga nabanggit na bansa ang lagay ng mga OFW roon. Kabilang ang 30 Pinoy na nasa death row sa Saudi at isang OFW sa Bahrain. Halos 1 milyong OFW ang naroon sa mga nabanggit na bansa. Linggo ng pagkabuhay o Lunes ang posibleng uwi ng Pangulong Duterte. Tiniyak ng Philippine National Police ang kaligtasan ng publiko sa holiday break sa kabila ng pagkakahuli sa 2 pinaghihinalaang miyembro ng teroristang grupong ISIS. Ito ang balita ni Grace Casit. Walang terror threat na natatanggap ang Philippine National Police. Ito ay sa kabila ng may naarestong pinaghihinalaang miyembro ng teroristang grupong ISIS. Kaya naman hindi umano dapat mangamba ang publiko na babiyahe ngayong long holiday. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Senior Superintendent Leonardo Carlos, nananatiling naka-full alert status ang PNP. Sapat din ang bilang ng mga pulis na ipapakalat sa buong bansa, lalo na sa mga pampublikong lugar para tiyakin ang seguridad. As of this time, with the deployment of the Philippine National Police, over 75,000 policemen deployed for our Semana Santa hanggang sa summer vacation, ligtas sa summer vacation. Wala pa naman po tayo nakikitang banta. Kasalukuyan rin umanong nangangalap ng intelligence report ang PNP sa kabila ng may hiwalay na pagmamatsyag na ginagawa ang iba't ibang ahensya. It will be on the part of the Immigration, DOJ, NBI kasi nasa kanila po ngayon yung dalawa. On the part of the PNP, wala po tayong, wala pang kaming pwedeng ibahagi.
Mahigpit na paalala ng PNP sa publiko na maging mapagmatsyag, lalo na sa mga pupunta sa mga matataong lugar. Oras na may makitang kahina-hinalang tao o bagay, agad itong ipagbigay alam sa mga otoridad. Posibleng may kaugnayan ng dalawang nahuling hinihinalang terorista sa pansamantalang naipasarang medical services sa bansa. Ayon kay ACT OFW Party List Representative Anesito Bertiz, kapangalan ng mga nahuli ang mga may-ari ng medical services cartel sa inimbestigahan ng lower house. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Muling maghahain ng resolusyon si ACT OFW Representative Anesito Bertiz sa mababang kablungan ng Kongreso upang imbestigahan ang kaugnayan ng Winston Q8 Medical Services Cartel sa dalawang nahuling hinihinalang terorista kahapon. Sa ipinakita mga dokumento ng mambabatas mula Securities and Exchange Commission at ilang calling cards, kapangalan na naarestong Kuwaiti national na si Hossein Al-Dafiri na ang chairman at operations manager ng clinic. Opisina rin mismo nila yung nahuli itong operation. So, ang worry ko nito, if our PNP or DOJ hindi matrace kung saan nanggagaling ang funding, I'm not saying na this is one and the same person unless I was still getting the photo. Noong nakaraang taong pa iniimbestigahan ng lower house ang naturang umano'y medical cartel business na nagsimulang mag-operate noong August 2016. Dito dumadaan ang mga Pilipinong nais magtrabaho sa Kuwait kung saan magbabayad ng nasa 8 hanggang 10,000 piso para sa medical certification test. Ayon sa mambabatas, walang malinaw na records ang kumpanyang ito sa kanilang kinikita. Asan tong pera ng kasi they are not issuing official receipt. We even requested the BIR to investigate on this. Nito lamang Marso, nasuspinde ang operasyon ng nasabing kumpanya kaugnay ng mga questionable transaksyon. Ayon naman kay Foreign Affairs spokesperson Charles Jose, ipapaubayan muna nila sa mga kinaukulang ahensya ang investigasyon at kung kinakailangan ang kanilang aksyon. Ginamit ng mga empleyado ng DENR ang kanilang break time sa tanghali upang ipahayag ang kanilang pagkadismaya sa umano'y planong paglilipat sa kanilang human resources officials. Nag-ugat umano ito ng hindi lagdaan ng kanilang HR officials at personnel ang mga dokumento upang maipwesto bilang undersecretary ang isang nagngangalang Philip Camara na hindi umano karapat-dapat sa nasabing posisyon. Ayon sa CSC po, ang pinaka-main po na dahilan kung bakit po siya naalis or kung bakit na disapprove po yung appointment niya ay dahil po wala po siyang civil service eligibility. Kahapon ay naudlot ang planong protesta matapos sabihin sa kanilang hindi na itutuloy ang paglilipat sa kanilang mga kasamahan. Subalit napag-alaman nilang napirma na ang special order kaya't itinuloy na nila ito ngayon. Doon po sa sulat ng CSC, nakalagay din po doon na hindi po nakapirma ang personnel chief sa likod ng appointment paper. Pero kaya isinisisi ho sa HR, sa personnel chief po namin at sa HRDS director ang nangyari at ang pagka-disapprove. Nag-uumpisa pa lamang magsalita ang ilang empleyado ay hinarap na sila ni Secretary Gina Lopez. I understand, darling. Okay, but Ayon kay Lopez, kailangan niya si Philip Camara para magawa niya ang mga plano nito sa DENR. I want to bring him in. So how do I bring him in to this Penro position, which is co-terminus with me? So he doesn't really have to follow all the rules and regulations. Bago mag-alauna ng hapon ay tinapos na ng mga empleyado ang protesta. Ray Pilayo, UN. Rodrigo Duterte may state visit sa 3 bansa sa Middle East sa susunod na linggo. Inaasahang makakalikha ng 500 bilyong dolyar na halaga ng investments at hanap buhay ang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Saudi Arabia, Bahrain at Qatar ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Ito ang balita ni Rosa Nicos. Higit 1 milyong Pilipino ang naghahanap buhay sa Kingdom of Saudi Arabia, Bahrain at State of Qatar. Kabilang ang mga bansang ito sa top 10 na destinasyon ng mga Pilipinong nais umangat ang kalagayan sa buhay. Nakatakdang bumisita si Pangulong Duterte sa 3 bansang ito sa Middle East mula April 10 hanggang 16. Pakay ng Pangulo ang pagpapaigting sa pangangalaga sa karapatan at kapakanan ng overseas Filipino workers doon. He will discuss with these leaders matters relevant
commitment to the welfare and dignity of the Filipinos living in their countries, as well as explore avenues for economic and political cooperation. Bukod dito, hihikayatin din ng kanyang delegasyon ang mas maraming negosyanteng mamumuhunan sa Pilipinas, partikular na sa Mindanao. Target ng pamahalaang makapag-uwi ng daang-daang bilyong dolyar na investment sa 3 state visits na ito. The President hopes that through the stronger partnerships he will forge during this visit, he can tap into the over $500 billion combined investment capital of Saudi Arabia, Bahrain, and State of Qatar and bring home more investment and jobs for our people. Inaasahang mapipirmahan ang iba't ibang kooperasyon at kasunduan sa mga bansang ito sa sektor ng ekonomiya, turismo, food at energy security. Makikipagkita rin si Pangulong Duterte kina King Salman sa Riyadh, KSA, King Hamas bin Isa Al Khalida sa Manama, Bahrain at Emir Sheikh Tanin bin Hamad Al Thani sa Doha, Qatar. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang.